Sundays ago. Ang Bible study natin is about remembering God as a good God. Tapos last Sunday, ang senior ko sa ating Bible studies, how not to fear in a fearful situation. How not to fear in a fearful situation. Of course, yung ating human instinct, when it comes to fearful situation, we become fearful. It's but natural. Pero hindi naman tayo pangkaraniwang tao. Tayo tinawag na anak ng Diyos. Tayo kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. Tayo pinananahanan ng Kanyang Espiritu. Hindi lahat ng tao ay pinananahanan ng Kanyang Espiritu. Kung titingnan sa 1 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ng mga yon. At di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. So, hindi tayo pareho. Yung pangkaraniwang tao, walang Espiritu ng Diyos, pero ang tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ay tinawag ng Panginoong Jesucristo na patnubay sa ating Tagalog na pananalita, papatnubayan niya tayo. Kaya yung ating pong mensahe, how not to fear in a fearful situation, nasa part 2 tayo ngayon. At papaalala ko lamang na yung ating pong theme for the year, make God your number one in 2021. So unahin natin ang Diyos, pero ang question ay, yes, but how? How can I make God number one in my life? So tinignan na natin yan, yung mga nakakaraan. Kaya kung hindi pa ninyo nakukuha yun, edi tingnan ninyo po yung mga messages natin nung nakakaraan na may kinalaman sa how to make God your number one in 2021. Pag inuna mo ang Diyos, nasa iyo na ang lahat. Dahil siya ang creator. Siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang mayroong purpose sa pagkakalikha sa atin. Kanyang sinabi, inihayag niya, idineclare niya sa propetang si Jeremiah, sa Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end, or to give you a future and a hope. Sa ibang translation, a future and a hope. So we don't become hopeless pag tayo ay naka-connect sa Kanya. If our spirits is connected to His Spirit, then we don't miss out. Yung Kanyang kalooban, yung Kanyang purpose, na alam natin lahat ito good because He is a good God and He is our Father. Nangako siya, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man, kasama niyo ako, maging sa huling sandali, kasama natin siya. Hindi tayo iiwan. At may kanta pa nga, dumaan man ako sa apoy. Di ako malulunod. Dumaan man ako sa tubig, di ako masusunog. Kaya mga hindi ang kanta lang, yan ay totoo. So when you become fearful, you miss out. When you become hopeless, you miss out. Wala ang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay sa iyong buhay. You miss out. Sabi mo sa katabi mo, ayoko nga. I don't want to miss out. So ang prayer naman natin for the year, ito po, noong New Year's Eve, ito naman ang binigay ng Lord. Napakabuti ni Lord. Tayo inihanda niya sa Ephesians 1, verse 15 to 23. Ganito po ang prayer na yun. Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and your love for all the saints. Nung nalaman niya yung kanilang faith kay Jesucristo at ang kanilang pag-ibig sa mga mananampalataya, sa mga banal, sabi niya, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Ganun niyo po yan. Ang mga mananampalataya na mature sa akala niya, if you are mature, you will quit just praying for the food. Lord, thank you for this food in Jesus' name.
Titigilan mo na yung lamang ang prayer na iyong alam. May yung mga maiiksi lamang na prayer na iyong alam. You will start to pray doon sa mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Yung mga nagsiserve kay Jesucristo. Yung mga pastors na nagsiserve kay Jesucristo. You will start to pray for them. Amen po. Kaya tuloy natin sa verse 17. Ito ang kanyang prayer. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ, in the knowledge of Him. A spirit of wisdom and revelation. It was a mystery in the past. It was a mystery in the Old Testament. It was a shadow in the Old Testament. And now, here we are in the New Testament, the substance of it all. Tayong katuparan ng mga promises niya doon at in-reveal niya sa atin ngayon na hindi na-reveal noon. So meron tayong pinangahawakan ng mga mysteries. Katulad ng ang Gentiles, ang Hudyo at saka ang Gentiles, isa ang tingin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pag tumanggap sa Kanya, iyan ang revelation niya. Hindi nagtatangi ang Diyos. Okay. The eyes of your understanding being enlightened. So meaning, para tayo ay ma-enlighten, ma-illuminate, nangangailangan ang ating spirits naghihintay. Tayo lagi na doon nakaabang. Tayo ready to be enlightened by God. If ever God wants to enlighten us when we are in darkness, nakaranas na ba kayo na kayo in darkness? Of course. Tao tayo. Nakaranas na ba kayo para may confusion, may kalituhan, na pinanghihinaan? Of course, lahat tayo nakaranas noon. The eyes of your understanding being enlightened. So yung spirit mo yun. The spirit of man is the lamp of the Lord. So kung tayo man na i-enlighten niya, it is through our spirits. And man is spirit, soul, and body. Kaya kung hindi pa yun clear sa iyo, umattend ka ng twins. Kasi si Mami Bessie, si Pastora Bessie, yun ang itinuturo niya sa twins. Ano ba yung twins? Yung mula sa bata at saka teenager na sa gitna. So, yun yung alanganing teenager, alanganing bata. Alam na nila yun? Spirit, soul, and body. That tayo ay spirit, soul, and body. Pero ang hindi nakakaunawa nito, ang tingin lang sa sarili niya ay body and soul. At saka, ay, may spirito pala. Hindi alam na siya ay spirit, being na nilikha ng Diyos na spirit. Kaya, yung ating spirits na yan, ang nais ng Panginoon, ma-enlighten the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. Then yung word na yun, that you may know. Believers na itong kausap niya eh. Mananampalataya na itong kausap ni Apostle Paul dito. Remember, natutuwa siya, tumanggap sila kay Jesucristo at may pag-ibig na sila sa mga kapatiran. That you may know what is the hope of His calling. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. Exceeding greatness of His power. Empowered ang church. Empowered ka kung nanalig ka sa Panginoong Jesucristo. And you're acting like you're powerless. So, nami-miss out, di ba? Sa verse 20, which He worked in Christ when He raised Him from the dead. Yan ang power. Yung resurrection. Alam niyo, without resurrection, lahat ng belief natin is nothing. We are the most pitiable. Tayong kahabag-habag sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Siya ang nag-amen. Siya ang the amen, the faithful, the true witness, na when you say, in Jesus' name, sasabihin niya na seated in the right hand of the Father. Sabi niya, Amen, Father. Sasabihin ng Father God, granted.
If you ask anything in my name, I will do it, sabi ni Jesus. If you ask anything in my name, I will do it. And what is the exceeding greatest of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead, and seated Him at His right hand in the heavenly places. Wow! Ito ang revelation na dapat isa puso ng mga mananampalataya, lalo na ngayon sa huling araw na tayo. Next verse, please. Far above all principality. Yun ang position niya. Far above all principality and power, and might, and dominion, and every name that is named. Name COVID, wala yan kay Jesus. His name is above COVID. Storm, His name is above any storm. Earthquake, His name is above earthquake. All kinds of trouble. Not only in this age, but also in that which is to come. So, hindi lang noon, hindi lang ngayon, kundi sa darating pa. And He put all things under His feet, and gave Him to be head over all things, huwag nakakalimutan, to the church. I am not the church. Hindi ako ang church. If I make a mistake, don't hate the church. Nagagets mo mga minamahal ng Panginoon? Do you think I will make a mistake? Magkakamali ba ako? Yes. Don't hate the church. I'm not the church. Jesus Christ is the head of the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. He fills all in all. Kapuspusan, Tagalogin natin yung part na yan. Yan lang, yung verse 23 lamang. Okay, tingnan natin. Na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Woo! Wow! Yan ang binigyan niyang prayer natin for the year. So napakaraming mysteries revealed na nasa atin na. And we need to be good stewards of that mysteries. Let a man so consider us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. So tayo ay stewards, tayo ay tagapamahala ng mysteries of God. And there are so many mysteries, yung walang itinatangi ang Diyos, ang kaligtasan para sa mga Hudyo at mga Gentiles, ini-empower niya mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. We can trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy. What we bind on earth will be bound in heaven. What we loose on earth will be loose in heaven. We can do all things through Christ who strengthens us. We are more than conquerors. Mysteries of God. Now, verse 2. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Faithful, loyal, faithful, tapat. Okay? Amen po. Are you faithful in the mysteries of God that you know, that you have in your hands? What is that in your hands? What authority is that in your hands that you know? Oof. Amen po. Well, ang introduction ko is powerful introduction lamang ba? Pero ang share ko lamang naman po, mga minamahal ng Panginoon, is remembering God as a good God. When you're in trouble, when you're worrying about things, when you're fearful, when in a fearful situation, sabi ni Jesus, you're not supposed to be fearful. Amen po. Ang fear, hindi niya binigay sa atin yan, yung fear. It is not from God. Remember? Natatandaan niyo? Ang binigay niya sa atin, hindi spirit of fear. Spirit of love. Natatandaan niyo yun? Amen po. Hindi galing sa kanya ang pagkatakot. God, okay, sabay-sabay po, basahin natin. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So, pag tinagalog natin yan.
Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. So yung stewards ka ng pag-ibig, stewards ka ng kapangyarihan, stewards ka ng pagpipigil sa sarili, marami. At itong mga mystery na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon, hindi tayo pangkaraniwang tao na, not anymore. We are children, we are heirs, tagapagmana tayo, kapwa tagapagmana ng Panginoon Kristo. Amen po. Amen. So, how not to fear in a fearful situation? So, edi, babalik na naman tayo doon sa lesson ng 2 weeks ago, remembering God as a good God. And as a good God, He loved us. Pag-ibig niya. Amen po. Kaya remember, ito number 1, paano mo mapapagtagumpayan? Remember these things. Remember, only God's love is perfect. Amen po. Yan ang number 1. Okay? How not to fear in a fearful situation? Only God's love is perfect. So you turn to God. Pag ang love ng Diyos buhay sa iyo, then mawawala ang fear. Yung mga bata, pagka malakas ang ingay, tapos iiyak, pag kinarga ng nanay niya, kinanlong ng nanay niya, tatahimik na kaagad. Pag kinandong ng nanay, pag kinadel, tatahimik na siya. Why? Dahil daman-daman niya yung peace sa kamay ng kanyang mahal na ina. 9 na buwan siyang inalagaan doon sa sinapupunan. Kaya pag kinandong siya noon, parang lumabas na siya kasi, pero parang bumalik na uli siya sa dibdib ng kanyang nanay. Kaya God, higit pa doon. Only God's love is perfect. Kaya pag yung love niya, ang nag-focus ka, hindi ka madi-disappoint. Hindi ka magkakaroon ng fear sa iyong buhay. Unawain natin ito. Tingnan sa 1 Corinthians 13, verse 4-7. Tingnan niyo. Ito yung mga paborito kong mga verses pagka nagkakasal. Ang mga kinakasal ko, talaga namang excited na excited, no? Pagkatapos, naghahawakan po ng kamayan. Tapos sabi ko, sige, kayo magkasabi ng inyong exchange of vows. Oh, mahal kita, ako nagpapasalamat sa Diyos sa iyo. Naiyak pa eh. Pero alam nyo, I do yan. Pagkano? I do. Pero pagdating ng araw, do I? Meron ng ganyan. Kinakailangan ko bang tiisin siya? Do I need to suffer? Okay, di ba? Kailangan ko bang tiisin ang kanyang ugali? Ayun malinaw na malinaw sa wedding, di ba? Yung magsasama sa hirap, sa ginhawa, in sickness, in health, magsasama sila. Pero pagka naghihirap na, nag-aaway na, pinag-uusapan, ang problema, lalo na ngayong pandemic, di ba? May init ang ulo, hindi makalabas, kulang sa pera. Namang problema ang marami na wala ang Diyos sa kanilang pagitan. Pagka ang Diyos kasama mo, malakas ang loob mo. When you experience the love of God. Pero tingnan nyo, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoke. Thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Iyan po ang nakikita natin na itinuturo nitong love lessons na ito. Okay, happy Valentine's sa inyong lahat. Can you do that? Nagagawa niyo ba ito? Ito ang perfect na picture ng pag-ibig ng Diyos sa akin, sa iyo, sa atin. This is how much He loves us. Ganito niya tayo minamahal. He suffers long. He is kind. He does not, He does not envy, does not parade itself. Ang Panginoon, ganyan niya tayo kamahal. If you miss out, pag na-miss mo ito, then naghahanap ka ng love sa iba. At hinahanap mo ito sa ibang tao,
Hello, hello, radyo ba tayo? Hinahanap pa. Hindi ba? Sabi ni pastor nung tayo ikinasal, magaling ka magturo. Bakit hindi mo kumaibig ng ganyan? Pag sa tao mo ito hinanap, ikaw ay mabibigo. Amen po. Pag ito hinanap mo sa akin, bilang pastor, kayo po ang nag-preach niyan, pastor eh. Ikaw ay mabibigo. Why? Dahil ang perfect love, kay Lord lang natin matatagpuan. Remembering God as a good God. Amen po. Only God's love is perfect. Amen. Para hindi ka nabibigo, tanong nyo, when you have a relationship with God, pag nung tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior of your life, okay? Empowered ka na to love another people, to love others. Empowered ka na. Nakukuha niyo ba? Nasusundan niyo ba ako? So, only God's love is perfect. And when you have a relationship sa source ng love, then you are able now to love. Pero kung wala siya, you are not able to love. So, pag walang love, hindi mo na-experience ang kanyang perfect love. Ang kanyang pag-ibig na yan. Amen po. So, that goes to number 2. God wants you to experience His perfect love to overcome fear. Sabi din sa 1 John 4:18, okay? Such love has no fear because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. O papaliwanag ko po sa Tagalog verse, tinan nyo. Walang kalakip na takot, ang tunay na pag-ibig, yung tunay, yung true love. Diyos lang ang meron, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig o hindi mo pa na-experience ang pag-ibig. Okay, na sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So you are so fearful about what's going to happen. You are fearful about the future. Amen po. You are fearful and so concerned. Katulad nga ni Martha, tinan niya, dinalaw na nga ni Jesus eh. Lord, wala ka bang pakialam na itong kapatid ko, nandiyan nakaupo lang sa iyo, sabihin mo nga, tulungan ako. Kaya sabi ni Jesus, Martha, Martha, ikaw ay abala at ligalig sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang kailangan at pinili ni Maria. Hindi yun aalisin sa kanya. One thing is needed. Why? Why is one thing is needed? Pag nakuha mo yung one thing na yun, you have everything. Yun ang kanyang itinuturo. So, when you understand God's love, kahit na ano pa ang nangyayari, kahit ano, ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka bibiguin. Amen po. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ano ba ang pag-ibig ng Diyos sa akin? Anong pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ito yon, mga minamahal ng Panginoon. Natatandaan nyo, in-spend niya ang kanyang time kay 3 taon kay Peter at saka sa iba pang mga disciples. And then, nung dumating yung fearful situation, itinatwa siya ni Peter 3 times. Pero bago naganap yon, sinabi na niya, pero si Peter, talagang nananangan sa kanyang emosyon, nananangan sa kanyang sarili at sa kanyang iniisip. Kahit magtakbuhan sila, ako hindi. Hindi kita iiwan. Handa ako mamatay na kasama ka. Talaga'y pinagdidiinan niya. Pedro, bago tumilaok ang manok sa umagang ito, 3 ulit mo akong i-deny. Kahit na, hindi pa rin siya naniwala. Nananangan pa rin siya sa kanyang sarili. Mga minamahal ng Panginoon. Nung i-deny niya ang Panginoong Jesucristo, tiningnan siya ng Panginoon ng may pag-ibig. Nadurog ang puso niya at umiyak. Ganyan niya tayong kamahal. Kaya minamahal ng Panginoon, hindi pagganap ang pag-ibig na sino mang natatakot. Sapagat ang takot ay kaugnay ng parusa. Fear to die. Takot ka sa COVID because you're fearful to die.
Pero ang kamatayan ay breakthrough. Mawawala ka na dito sa flesh. Actually, unless you die, you cannot serve Jesus. Nakukuha niyo ba yan? Sinabi niya, malibang ang butil ng trigo malaglag sa lupa, okay, at ito ay mamatay, it will remain alone. Mananatili siya na nag-iisa. Pero pagka siya namatay, ito'y uusbo, mamumunga, it will produce much grain. At saka lang ito mag-grow. So ang unang-unang step, sabi niya rito, tinawag niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya rito, ang nagmamahal sa kanyang buhay, mawawalan. Ang nag-aalay ng kanyang buhay alang sa akin, magkakamit. Ay, ang Panginoon, ang tinuturo niya sa atin, losing is gaining. Tinuturuan niya tayo kung anong dapat natin gawin. Yung masyado na tayong tiwalang-tiwala at mahal natin ang ating sarili ay nagkukos ng maraming failures ng ating buhay. Amen po. Alam na ng Diyos kung ano yung ginawa mo nung nakaraan. Alam ng Diyos kung ano pa yung iyong gagawin sa future. Amen po. Alam niya, yung past, the history. Okay, ito na naman tayo. Yung future, yun ay mystery. Amen po. Pero yung present, gift of God. Yan ay kaloob. Kaya tinatawag natin, ano ba ang present ng Lord's birthday? May present. Ito, kaloob ng Diyos sa atin. It's time to grow. Ito ang time na ma-realize natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Yung love niya maging buhay sa bawat isa sa atin. Amen po. God already knows. Kaya ang kailangan lang natin ay ma-experience natin. Such love has no fear. Ulitin natin. 1 John 4:18. Such love has no fear. Because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. Kaya tayo natatakot. It is for fear of death. It is for fear of failure that we fear. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. Kahit ano mangyari, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen po. No one, nothing can separate us from His love. Wala. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa Romans 8, okay, verse 35, and then 37 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Yun ba makakapag-separate sa atin? May hihiwalay ba tayo niya sa pag-ibig ng Diyos? No way. Sabi rito, verse 37, yet in all these things, sa loob ng lahat ng ito, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Okay. For I am persuaded. Basahin niyo po yan. For I am persuaded. Ako'y persuaded. Mga minamahal ng Panginoon, kayo naman po'y mananampalatayang lahat. Saan ka ba persuaded? For I am persuaded that neither death nor life. Alam niyo po yung kay Apostle Paul na mga pananalita. I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us. Shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Tingnan nyo, walang makakaseparate sa atin. Okay, amen po. Tingnan natin sa Tagalog ito, tingnan nyo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Meron ba? Sino? Paano? Sino maghihiwalay sa atin? Ang kahirapan ba? O sitwasyon yun eh. Sitwasyon. Fearful situation. Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutan? Mga minamahal ng Panginoon, darating lang mga yan.
Darating yung kahirapan na yan, darating yung kapigatian na yan, darating ang pag-uusig, kapigatian. Kayo, yung iba sa inyo, hindi nyo naranasan yan. Pero yung iba sa mga kapatiran, naranasan nyo yung kapigatian na yan. Namatayan sila ng magulang. Dahil sa COVID. Nagigets mo sinasabi ko? 2 pamilya ito. Nakaranas nito. Yung isang pamilya, nakakaranas nito. Pero sa biyaya ng Panginoon, mukhang bumubuti na siya. Hindi pa niya oras. Alam niyo, ang kahirapan ba o kapigatian o pag-uusig o ang taggutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak, digmaan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, isa pa. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, isa pa po. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Isa pa. Ilakas niyo yan ng may power. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Buong puso. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang mga kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus, na Panginoon natin lahat. Paabot. Ikaw ba ay persuaded? Ikaw ba buong-buo ba sa iyong puso, naniniwala ka bang lubos sa mga bagay na ito? Oh, amen po. Remembering God as a good God. Tinignan na po natin yan. Amen po. So, ano ang totoo na ganyan niya tayo kamahal? This will bring us to the cross. Na lagi namang every year, inaalala natin ang cross. The cross proves His love. Lagi tayong pinaalala ng Panginoon, ganito ko kayo kamahal. Nakabuka ang kamay niya at naghihingalo siya, ganito ko kayo kamahal. Tinitiis ko ang lahat-lahat para sa iyo. Ganito kita kamahal. Kahit hindi ko pa nararanasan ng kamatayan, nanaisin ko pa ang ako magbayad ng iyong kamatayan. Papatunayan ko lang sa iyo, ganito kita kamahal. Come to me. Lumapit ka sa akin kayo napapagod, napapagal, nabibigatan sa inyong mga pasanin. The cross proves His love. Amen po. Tignan niyo sa Ephesians 3 verse 18 to 19. May be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, the height. Cross yan. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Okay, tuloy natin. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok o maunawaan. Kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, ang haba, taas, lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Whew! Oh, God. Amen po. Hindi tayo makakaibig. Alam niyo, ang pag-ibig natin is so natural. Ang pag-ibig natin is so based on behavior ng ating iniibig. Pag ang behavior niya hindi naangkop doon sa ating expectation, then we fail to love. And we fail to experience the love. Dahil ang basis ng ating love ay behavior ng ating love. Ang tigas ng ulo nitong anak na ito. Kailan pa kayo magbabago?
Lahat po tayo nasa process. Lahat tayo nasa proseso pa lang. Kaya kung ikaw ay nagpapagawa ng bahay, tapos pumunta ka doon na nasa kalagitnaan, ang laki na nagagastos ko, ano ba naman ang itsura ng bahay na ito? Kagulo-gulo, kadumi-dumi. Sir, hindi pa po tapos, nasa process pa po. Tignan nyo, walang kakulay-kulay. Sir, hindi pa po kami umaabot sa pagpipinta. Ni walang bakod, ni walang halaman. Sir, hindi pa po tapos. Nakita niyo ba aking point? Inaapuran natin ang hindi pa finish. Tignan nyo, kung ang mga mananampalataya, hinusgahan kaagad si Apostle Paul, hindi sila susunod kay Pablo, pinapatay niya ang mga Christians. Persecutors siya, pinipersecute niya ang mga Christians. But he was in the process during the time. Until na-encounter niya si Jesus, and then everything changed. Nagkaroon ng pagbabago. And then ngayon, siya ay si Saint Paul. Siya, Saul of Tarsus na kinatatakutan, ngayon, siya ay si Paul, Apostle Paul, na hinahangaan. Nagigets niya sinasabi ko. When things are in the process, huwag mong pilitin na yun maging ayos na. Amen po ba tayo doon? Kaya, tinan nyo, hindi ba napakasarap na isip-isipin mo, mahal ka ng Diyos kung sino ka man. Mahal ka ng Diyos kung ano ka man. Mahal ka ng Diyos saan ka man. Hindi ba? Remember, God's love is our protection. In times of trouble, He protects us. This is Psalms chapter 5, verse 11, 12. But let all those rejoice who put their trust in you. Okay, ulitin natin. Okay, let's read it. Okay. But let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him as with a shield. Amen po. Tagalogin natin. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong, sumusukob, nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipangsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. O Panginoon, sapagat iyong pinagpapala ang tapat na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Ang love ni Lord ay nagpuprotect. Yan ang sabi ni Satan, inaccuse. Hindi kaya siya matatakot. Paano hindi siya matatakot sa iyo? You put a shield around him. Sabi niya kay Satan tungkol kay Job. Sabi tuloy ni Lord o siya, sige. Kunin mo, wag mo lang siyang sasaktan ha. Alisin mo. Inalis niya lahat. Ikaw ang nagbigay. Hubad akong isinilang. Sabi ni Job. Hubad akong isinilang. Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang bumabawi. Purihin si Yahweh. Hindi yun ang reason kung bakit siya ay natatakot kay Yahweh. Alam niya na ang si Yahweh ang nagpo-provide ng lahat. Sa gayon, hindi nagkasala si Job. God's love is for our protection. Amen po. Ito ang powerful force na nagpo-protect sa atin. Amen, mga minamahal ng Panginoon. When you run for protection, eto na, bigla kang lalambungan ng kanyang pag-ibig. Walang gagalaw sa aking iniibig. Walang sasaling nito. Limited lang ang pwedeng magawa ng kahit sino man. Pwede mong gawin yan. Huwag mo lang siyang sasaktan. Pwede mo siyang saktan, pero hindi mo siya pwedeng patayin. For a shield. Nalagyan niya tayo ng shield. At walang tayong pagsubok na dinaranas na hindi alam ng Diyos. Kalakip ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng way out. Sabi dito, ngunit hayaan mong magalak ang lahat na nanganganlong sa iyo.
Sabay-sabay. Ngunit hayaan mong magalakan lahat ng nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawi at sa kagalakan at sila naway pagsanggalang mo. Mga minamahal na walang reason para tayo magreklamo, mag-complain, magalit, magtampo, walang reason. Okay, sabi niyo, hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway pagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat na gaya ng isang kalasag, ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Amen po. Remembering God's love is unconditional. Dito tayo pupunta ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Hindi ito yung merong yung sa condition, ibigin kita kung, patatawarin kita kung, mamahalin kita kung, wala, unconditional. God's love is unconditional. Gusto niya ganun tayo kung magmahal. Gusto niya turuan tayo ng katulad ng pag-ibig niya sa atin. Si Jesus nagbigay sa atin na example that you should do what I have done to you. Tatatandaan niyo yung John 13:15? Sinabi niya, a new commandment I give to you that you love one another as I have loved you. Kung mag-iibigan kayo, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. All will know that you are my disciples if you have love for one another. Mahal ng Panginoon, magtatalo ang lahat ng religion. Okay? May pagka merong tiningnan na religion, okay, tapos nakita rito na wala yung magandang pag-uugali sa tao o immoral, ang immorality. Pakinggan niyo mabuti. Ang immorality, nakikita doon sa religion na yun. Yun ay morally bankrupt, ang religion na yun. And it will not attract people. Pero, pag ang nakikita sa isang mananampalataya ay pag-ibig, sabi niya, by this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. Sa Psalms chapter, tinan niyo po, sa Psalms 36, verse 5 to 7. Okay. Your mercy, O Lord, is in the heavens. Plural, heavens. Hanggang sa third heavens nandun. Your mercy, O Lord, is in the heavens. Dito sa ating lugar, sa ating ulap-ulap, at hanggang sa kalangitan. Your faithfulness, yung malalim kasi yung word na yun na heavens Pero maintindihan natin, your mercy, O Lord, is in the heavens. Okay, hindi natin didiscuss yan, hahaba ang ating Bible study sa ibang pagkakataon. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness is like the great mountains. Your judgment are a great deep. O Lord, you preserve man and beast. How precious is your loving kindness, O Lord. O God, therefore the children of men put their trust under the shadow of your wings. Amen po. Nangangalong sila. Mga minamahal ng Panginoon, kung kayo po ay nasugatan, kung kayo po ay nasaktan, dahil sa ang iyong minamahal, hindi na-meet ang iyong expectation. Hindi niya na-meet. Meron kang expected na dapat ganun siya, hindi siya ganun. Dahil, in the process pa siya. Sabihin niyo nga yung word na yan? In the process pa siya. Okay. So, ang Panginoon ay hindi ganon. Alam niyo, ang umibig sa tao ay risky. Lagi ko sinasabi, bakit ba pinahirapan mo pa ako sa pagtulong ko sa iyo? Hindi niya naintindihan yon. Meron siyang tinulungan at ang nangyayari, yung tinutulungan niya ay pinahihirapan siya kasi tinutulungan niya pero lumalayo sa kanya. Ayaw tanggapin niya, tinutulong niya, sabi niya, ngayon ko lang naintindihan si pastor. Ngayon ko lang naintindihan sinasabi niya, bakit mo ba pinahirapan ako na tulungan kita? Dati hindi niya naiintindihan niya, ngayon naiintindihan na niya. Nung nangyayari na sa kanya, minamahal na tinutulungan niya pero ayaw tanggapin ang tulong niya. Ngayon ko lang naintindihan yung sinasabi ni pastor. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nabuksan? Hello, nandiyo ba tayo? Pero sa kabila ng lahat, salamat pa rin. Pasalamat pa rin ako kay Lord. At least bago man lang ako umuwi kay Lord, nakita ko na, naintindihan mo rin yung aking point.
Bakit ngayon mo lang naintindihan ang mga bagay na yon? Ang alam nyo, ang Panginoon, yan ay contrast sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional para sa atin. He never fails you. Hindi ka niya bibiguin. Pag ang tiwala mo, binigay mo sa Diyos, hindi ka niya bibiguin kahit kailan. Amen po. Ang mga tao, pati nga magulang pwede akong iwanan ng tatay at nanay ko, pero ang Diyos hindi ako iiwan magpakailanman. Di ba sinasabi po sa Psalms, natatandaan niya yun. Iwanan man ako ng magulang ko, may Diyos pa rin akong maasahan. Hindi niya tayo iiwan. God will never fail us. At yun ay promise ni Jesus, I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Hindi po ba napakadakila ng pag-ibig ng Diyos? Huwag nating sikapin na unawain natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating perspective, sa ating pananaw, sa ating makataon na pamamaraan. Hindi tayo magkakasundo. Hindi natin maasahan yung hindi natin ma-express yung gusto ng Diyos na matutunan natin kung ang ating pag-ibig ay based sa behavior. Ang pag-ibig natin ay base sa ating expectation. Amen po. Sa Diyos ka lang makakaasa because His love is a perfect love. Napakabuti ni Lord. Heavenly Father, titiwala po ko ng iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. It shall accomplish of which the purpose it was sent. Kaya dalangin ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, may pamuhay ng bawat isa, magningning ang liwanag sa harapan ng mga tao, sa gitna ng mga pagsubok na ito, sa gitna ng mga fearful situation, mangibabaw, ay ang tiwala sa iyo. Makikita ang difference ng iyong mga anak sa pangkaraniwan. Magmamanifest ang Espiritu ng Panginoon. Magmamanifest si Lord Jesus sa buhay, sa gitna ng kaguluhan at kagipitan. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagkatapos po nito, tayo po'y magpiprepare dito, pero kayo patuloy na mag-pray. Kayo po na naandyan, nandito, patuloy na i-renounce ninyo, yun yung mga doubts, yung inyong mga pag-ibig na dependent sa behavior ng inyong iniibig. At pagpalain po tayo ng Panginoon itong araw na ito, sa mga darating pa ng kalakasan mula sa Kanya at katagumpayan. In Jesus' name, Amen.